Kumusta guys? Sana all good tayong lahat. So ayun, magkagamba na naman tayo. Meron tayo ditong Synestis SP Lite. Tapos meron tayo ditong dalawang 6-eyed sun spiders. At ang ating irios for today ay itong ating Tiraposa Steer Me. Dahil kita nyo naman guys, nalakihan niya na itong kanyang enclosure. Tapos yan, napaka-filthy na ng kanyang setup. Kailangan nang ilipat sa bagong enclosure na mas malaki. Pero bago yun papakainin muna natin itong ating 6-eyed sun spiders at ating Synestis SP Lite na nag-molt last week. So tingin ko pwede nang kumain to. Yan. Yung kanyang exub nandito. Sinubukan kong i-check kaso yung abdomen part ng kanyang exub napunit, so hindi ko ma-check yung gender niya. Pero ayun, hissing cockroach ang papakain ko sa kanila. Kasi mas active tong mga to. Mas madaling i-take down ng mga alaga nating gagamba. Isa lang yung nakalabas Nasa ilalim silang lahat. Ayan. So hanap tayo ng medyo katamtaman ng liit para sa ating Synestis SP Lite para di siya magulat, kasi kapag ganun na bagong molt minsan parang nainibago sila mag-take down ulit Ayan, mintis. Yan, alalay lang muna sa pakain. Parang napakalit nito compared sa size niya. Yan, boom, take down. And guys, ang ganda no? Galing ng kulay ng carapace nyo, purple na pinkish na may dark coloration. Tapos yung femurs nyo, ganda. Female to pero gusto kong i-confirm sa exub sana, kaso ayan, punit yung abdominal part ng exub niya kaya hindi ko ma-confirm. Pero ayan siya, ang ating Synestis SP Lite, kumain na siya. Tubigan natin kanyang water dish. Ito namang ating dalawang 6-eyed sun spiders ang papakainin. Finisher ko sila today sa ating vlog dahil may mga nagtatanong kung kumusta na ang ating 6-eyed sun spiders. Goods naman sila guys, buhay na buhay pa rin sila. Mga masasamang damo. Okay, kain ka Sandy. Nagtatago siya sa ilalim ng buhangin Yan. Take down. Ambush mo na. Taka na mag-ambush siya. Parang busog pa siguro to. Yun. Galing. Pinaka-stick talaga itong mga 6-eyed sun spiders natin no? Gagalawin ko lang konti itong ating hissing cockroach nagpi-plated mabilis tayo. Normally hayaan ko na lang pero dahil may video na akong pakita na nag-take down itong ating 6-eyed sun spiders. Ayan, ayun, kinagat na. Ayun. Nasaktan yung hissing cockroach. Grabe, galit na galit yung mukha ng 6-eyed sun spiders Ayun. Nilapa na. Ayan, kagat-kagat na. Hindi pa. Pero kakainin na yun guys. Ito namang si Dusty ang ating pakainin. Ito na guys, si Dusty. Kumain ka rin sana Dusty. Dusty, kumain ka ha. Yan, nasa tabi mo na Dusty. Dusty. Huy. Mukhang busog si Dusty guys, ayaw kumain. Kulit ng lahi ng ipis na to Yan. Diyan mismo sa ibaba mo Dusty take down ka hindi. Kung busog pa siya guys, ayaw kumain. Hayaan ko na lang dyan itong hissing cockroach, tapos balikan ko na lang mamaya. So ayan guys, itong enclosure ng ating Tiraposa Steer Me nilagyan ko na ng substrate, coco fiber tsaka vermiculite na magkahalo. So tanging gagawin na natin dito tapusin yung setup ng ating substrate. So maglalagay ko ng springtails. Itong ating springtails patuloy ang pagpaparami, so pwedeng bawas-bawasan na to. Ayan, nagtatalunan na sila. Kahit isang tak-tak lang guys. Paparami na sila dyan. Siguro isa pa. Ayan, takpan na natin. Okay. Maglalagay din ako guys ng uling. Pang patulong na ma-maintain na healthy ang substrate. At yun, may mga benefits daw to So yan, itong mga parts na to medyo powder to. So good yan. Oops, malikabok. Yan, kunti pa. Dahan-dahan lang at malikabok. Yan. Babasahin ko lang itong uling na to para hindi malikabok. Yan. Tapos ang panghuli ay itong ating sphagnum moss. Yan. Kalat-kalat natin yan dyan bago natin halu-haluin. Yan, simpleng setup lang guys. As long as ma-maintain natin yung good humidity ng ating enclosure ng Tiraposa Steer Me. Mga Tiraposa moisture dependent So, yung vermiculite tsaka itong sphagnum moss ang mag-maintain ng moisture ng ating substrate para healthy ang ating
gagamba. Tapos saluhin lang natin to. And then yun, tapos na tayo sa pag-setup ng kanyang enclosure. Hindi ko muna gagawan ng hide kasi hindi naman ginagamit yung hide niya. Pero kapag pre-molt siya, syempre wag niyong istorbohin kasi wala siyang hide. Alam niyo naman yung signs ng pre-molt. Kapag nagpapakita na ng signs ng pre-molt, huwag niyo nang ginagambala. Tapos kapag i-breed siya, syempre kailangan ng hide para mangitlog siya. Gagawa siya ng kanyang munting lungga na paingitlogan niya. Pero sa ngayon hindi ko pa naman siya i-breed hindi pa siya nasa breeding size So, yun, simpleng setup lang muna. Tsaka isa pa guys naubusan ako ng pang-hide. Kaya wala munang hide. Ayan, pero healthy naman tong substrate niya kaya goods na goods pa rin. Eto na siya guys, ang ating Tiraposa Stirmy. Ayan, nakakatakot. Hindi sa laki niya. Mas natatakot ako sa kanyang mga urticating hairs. Yan ang habaw, ang katinyan. So kapag tunulok ko yan na pag panigurado mag-flick ng urticating hairs yan. Ito palang water dish niya. Hugasan na natin to. Dahil glass naman siya. Hugasan natin to ng warm water. Tapos ito din gagamitin natin sa kanyang bagong enclosure. Tapos itong si Tiraposa Stirmy, paano ko ba siya lilipat ang hindi siya nag-flick ng urticating hairs? Dahil napakalaki niya din itong gagamitin ko. Confirmed female pala ito kaya lilipat ko na sa mas magandang enclosure. Ayan, flick ng urticating hairs guys. Talagang hindi maiwasan Huwag ka na flick ng urticating hairs. Ayun yan, dyan ka lang. Nag-stridulate siya. Narinig ko yan, wala akong na-record sa video yung stridulation niya. Yung mga lumilipad ng urticating hairs. Tatakpang ko muna guys Oops, grabe, nagbo-bolt siya. Ito na yung kanyang water dish. Nalinisan ko na. Buksan ulit natin. Nandun pa siya sa sulok. Yan siya. Dito ko lang nalagay itong kanyang water dish. Tubigan lang natin. Oops. Yan. So, ayan na siya guys. Ang ating Tiraposa Stirmy. Buti naman di siya masyadong nag-flick ng urticating hairs, walang masyadong bald patch sa kanyang abdomen. Kasi pangit kapag may bald patch yung abdomen ng tarantula Parang panot So, ayun. Ang utang ko lang sa iyo ay yung hide mo. Kapag dumating yung mga orders natin na cork barks gagawin kita ng hide. Pero sa ngayon ganyan na muna. Kasi yung lumang enclosure mo napakaliit na para sa iyo. At dugyutin na kaya yan, bagong enclosure para sa iyo. Saktong-sakto sa size mo. Kaya huwag ka nang magalit Papakainin kita bukas. Kakain agad yan bukas guys. Malakas kumain yan. So ayun guys. Simpleng video lang for today. At yun. Ang ating Tiraposa Stirmy. So yun. Maraming salamat guys. Chill lang tayo sa Schizo Palma.